Tumahimik na nga ang Apex dahil sa pag-akala nilang wala na talagang manggugulo at wala na itong si Moira. Ang hindi nila alam ay kumikilos na itong si Moira ng pailalim at tuluyan na nga siyang nakapasok sa loob ng Apex. Samantalang ito ngang si RJ ay nakabalik sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Nagkaroon na siya ng sarili niyang opisina. Tuwang-tuwa din itong si Annalyn dahil sa wakas ang matagal na nga niyang pinapangarap na muling makabalik ay nagkatotoo na nga. At nasisiyan din siya dahil sa napakagandang ayos ng kanyang bagong opisina. Dito naman ay masaya siya sa naging kalagayan ng kanyang ama na unti-unti na nga itong bumalik sa dati. Sa kabilang banda, ito namang si Giselle ay tila puspusan ng paghahanda dahil parating na nga itong si Mrs. Dubois na kanilang business partner sa Apex, kung saan malaking porsyento ng share ng Apex ang kanyang nabili. Kaya siya ay magsisimula na ginagawan siya ng party at doon ay magugulat sila dahil habang magsasalita nga itong si Mrs. Dubois at magpapakilala, malalaman nila na ang apelyido pala nitong si Mrs. Dubois sa ulihan ay ka-apelyido pala nitong si Moira. Gulat itong si Giselle. Napatayo bigla siya maging itong si Annalyn. Ang hindi kasi nila alam, ang kaharap nila ay walang iba kundi ito na nga si Moira, kung saan nagpalit na nga ito ng mukha. Subalit, syempre, hindi aaminin itong si Mrs. Dubois na siya ay si Moira, sapagkat nagsisimula pa lang siya sa paghiganti dito sa mga tanyag at hindi pa nga niya ito tuluyang napapagsak. Gulat naman ang pamilya ng mga tanyag, maging itong si Annalyn ay nagdududa sa paglitaw nitong si Mrs. Dubois. Sa pagdating nitong si Mrs. Dubois ay tela babalutin na naman ng kadiliman ang loob ng Apex dahil maghahasik na naman ng lagim itong si Moira, kung saan nagbabalat kayo lamang bilang Mrs. Dubois. Sa kabilang banda, ito namang si Zoe ay kumikilos din. Nais nitong makaganti sa kanyang ina, kung kaya't nakipagsabuatan siya dito kay Justine. Plano nilang siraan itong si Annalyn nang sa ganun mawala ito sa Apex. Kunwari ay mabait at close siya dito kay Annalyn. Ang hindi alam ni Annalyn ay gumagawa na pala ito ng kababalaghan laban sa kanya. Meron kasing pasyente itong si Annalyn kung saan isa itong VIP patient at isang artista. Inilihim nito ang tunay niyang kalagayan sa publiko dahil ayaw nitong masira ang kanyang kontrata bilang endorser ng Shine Shampoo. Hindi nito hahayaan na malaman ng publiko dahil kapag nalaman nito ay tiyak na masisira ang kanilang kontrata, lalo't pag nalaman nito na mag-undergo siya ng isang surgical operation at mawawala ang kanyang mga buhok. Maaring maisipan nga ng management na maghanap ng kapalit at ayaw nito na mangyari, lalong-lalo na ang kanyang ina dahil malaking kawalan sa kanila ang mga bagay na iyon. Kung kaya't umaasa siya na si Annalyn ay manahimik at walang ilalabas na anumang balita sa publiko. Samantalang itong si Zoe ay gumagawa ng paraan para masiraan itong si Annalyn. Hinanap niya ang file ng case kung saan naroon ang mga file ng patient ganitong si Annalyn, kung saan pribado dapat at walang makakalam. Ang gustong gawin ni Zoe ay kalat dito sa publiko at pagbintangan nga itong si Annalyn dahil sa kanya nga naka-assign ng case at sa pagkakalam ng lahat, si Annalyn lang ang may alam. Magtatagumpay kaya si Zoe na siraan itong si Annalyn? At ano ang magiging papel ni Mrs. Dubois dito kay Zoe? Magiging kakampi kaya siya?